Ipinatigil na muna ang operasyon ng open dump site sa Dagupan City dahil sa sunog doon noong nakaraang linggo. Ipinag-utos din ng DENR na ipasara na ang Payatas Sanitary Landfill sa Quezon City. Pero problema naman ngayon kung saan dadalhin ang tone-toneladang basura. Makibalita tayo kay Jet Arceliana. Kasunod ng sunog sa open dump site sa Dagupan City, itinigil na muna ang operasyon nito. Bawal nang pumasok ang mga nangangalakal at mga truck ng basura. Actually, meron na rin po kami in order na bundling machine for the plastic. Naunahan lang kami doon sa sunog na yan eh. Yan na ho ang talagang namin gagawin in preparation for the waste facility. Ang mga bumbero nananatiling nakaalerto sakaling muling magliyab ang mga basura. Talagang focus natin dito is yung possible na pagkapal ng usok. Paniwala ng alkalde ng lungsod, sinadya ang sunog. Hindi ako naniniwala sa methane gas. Ginagawa ko itong waste facility, malapit na matapos kasi evaluation na po. Sinabi ko sa kanila, tignan mo, malapit na tayong matapos, maayos na ang ating basura. Expect something will happen again. Hindi kami nagkamali. Ito na yun. Iniimbestigahan ng BFP ang anggulong ito. Plano ng Dagupan City Government. We have to push through with our waste facility. And this will solve the 50-year-old problem of Dagupan City. Mabaho at tambak na basura din ang problema ng mga residente sa Payatas, Quezon City. Pero makakahinga na raw sila ng maluwag mula sa 3 dekadang pagtitiis dahil sa utos ng DENR na ipasara na ang Payatas Sanitary Landfill. Totoo yung sinasabi namin na nakakalanghap talaga ng kakaibang amoy na nanggagaling sa tambakan. Pero ang mga nangangalakal ng basura, nangangamba. Sana wag na lang nilang ipasara ang MRF kasi hindi naman sa napakarami talaga ang maapektuhan nito. Kagaya sa mga may mga pinag-aaral, tapos diyan lang sila halos nakikinabang sa MRF. Paano na yung mga paano pa makakatapos ang kanilang mga anak? Ang Quezon City Government naman, humihingi ng sapat na panahon para humanap ng paglilipatan sa mahigit 2,000 toneladang basura kada araw. Saan natin ilalagay ang ating basura? Will we keep it in our own residences? No? Hayaan ba nating mamaho ang lahat ng mga kabahayan natin, no? Kung hindi natin kokolektahin yung mga basura na ating na-generate sa araw-araw. Sabi nila, kami raw nagtatambak ng basura sa waterways. Hindi kami. Ang mga informal settlers nagtatambak. Pero higit pa raw sa bundok ng basura ang problema. Ayon sa DENR, nasa paligid kasi nito ang maliliit na ilog na kumukonekta sa Marikina River. Dump sites near bodies of water, it's putting the lives of the people there at risk. Meron nang kinonduct na study yung MWSS para sa kung may contamination ng naidudulot tong Payatas Landfill sa Lamesa Dam. Pero based doon sa study, mas mataas yung level ng water doon at yung daloy ng tubig ipapunta nga doon sa Marikina. MMDA ang nakatokang maghanap ng malilipatang sanitary landfill. Mayroon na raw silang pinagpipilian. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.